to weekly update natin. Siyempre, simulan natin sa ating divine power na 493. Yan, hindi gumagalaw, no? Last week, 2 weeks na atang ganyan yan. Dahil sa ating PvE set, no? Pero kung PvP, ang ating divine power ay 512. Yan, so check natin yung stats, no? Yan yung stats natin. Meron tayong bonus dito na strength na 177 nang walang buffs. Yan, pagka may buffs yan, umabot siya ng 200. Siyempre, kailangan natin ng mataas na strength for our higher DPS. Yan. Tapos, yan yung iba pa nating stats. Pagka naka full throttle tayo, ang ating P-attack ay yan, 14k. Na minsan 15k yan, depende sa stocks. Yan, P-damage 126. At PBE na 3,200 lang. Yan, tapos sa ating feathers, meron tayong tatlong preset na ginagamit, no? Pang PvP, nakita nyo na yung pang PvP set natin. Tapos meron tayong pang PBE damage at dalawa yung pang PBE natin, no? Tsaka pang PBE reduction. Yung PBE reduction natin, yan yung ginagamit natin for Nightmare Temple Hell mode. Yan, kasi kailangan natin ng PBE damage reduction doon. Pero sa PBE damage, yan yung ginagamit natin for MVP. Yan, full DPS build ito, no? Na may mixed feather sa defensive statue. Yan. So, pare-pares lang yan. Ganyan sa attack at ganito naman sa defense, no? Meron lang na iba dito dahil kinapos ako ng Grace Feather. Wala pala akong Grace Feather. Yan, isa lang yung naiba. Pero papalitan ko din yan ng Grace Feather. Alright, tapos statue. Yan. So, ano ba yung upgrade natin sa statue? Syempre yung pang PvP, damage to medium at konting damage to large, tsaka demi-human, yun pa rin. Pero syempre pagka medyo mahirap nang i-upgrade na rin natin yung iba, no? Pero unahin lang natin syempre yung pang PvP. Kasi doon tayo masaya. Kaya nga tayo nag-Rune Knight, di ba? Para mag-PvP kasi masaya mag-PvP pag Rune Knight. Yan, syempre sa ating Valkyrie Relic, yun pa rin, 611, pero i-upgrade ko na rin tong dalawa. Kala mo daming pang upgrade, no? Pero i-upgrade na rin natin yan. Tapos sa ating medals naman, yan, yung Medal of Bravery ko ay level 38 na. So pag nag-level 40 ang Medal of Bravery, papaluin naman natin yung Medal of Charm at Medal of Tempest. Gagawin natin sila parehas na level 25. So pag level 25 na sila parehas, ibabalik naman natin ulit. Ipa-level lang Medal of Bravery at Heroism. Tapos ito yung sa baba natin, Rock Medal, Storm Medal, Fire Medal, Frost Medal at yan yung iba. Hindi ko pa rin ina-upgrade yung Spring Medal, no? Kasi mababa yung bigay nito. At saka hindi naman ako namamatay sa NT masyado. Yan, tapos syempre tulad ng sabi ko, i-redeem natin yung saan yun? Yan, yung Christmas box. Kaya lang hindi ko pa siya ma-equip kasi plus 9 pa lang yung aking face wear. Yan, sobrang malas natin sa upgrade dyan. Yan, tapos Aether cards, no? Nakakuha na rin ako ng Aether card. Kaya lang, ayan, nakuha ko. Rape card, di ba? Kung iniisip nyo na F2P ako na sobrang swerte, nagkakamali kayo. Marami rin akong malas sa buhay. Di ba? Tulad noon, yung aking weapon ay plus 14 ng 2 months. Yan. So, ano pang i-update natin? Wala na, no? Sigils na lang. Yan. Sa sigils, ito yung ginagamit natin. For MVP. Yan. Kapag hindi tayo kayang i-heal nung priest. Yan. Starfall, Bloodlust, Cosmic, at saka Meteor. Pero kung kaya nila tayong i-heal, di ba? Gamit tayo dyan ng 4 na bleeding or suicide sigil kung tawagin nila. Yan yung Choice Fate, Choice Maze, at Bloodlust, Risky Roulette. Yan yung ginagamit natin. Pero dahil magda-damage test tayo, eto tayo, para hindi tayo mamatay.
Yan. Tapos ang pet natin si Genesis. Syempre ang dami stats. Wind, large, formless. Tapos may check ito. Katulad ng stats ni SK. Diba? Kasi pag tinest natin kay SK, mamamatay si SK. Hindi niya kakayanin yung damage. Tapos ang card na ginagamit natin ay Mandragora at Peko Peko. Tapos element, no? Siyempre may element yan na earth element. Yan. Tapos damage test natin. Hindi na tayo magda-damage test ng 1 minute, no? Yung highest possible DPS lang. So, pupunin lang natin yung Dragon Zion. Yan, tabi natin dyan. So, pag puno na siya, Yellowstone, Dragon Zion, Sword, Berserk, Spear, Howling, at Spear. Yan. Siyempre sa unang crit, 1.7, mababa, no? Siyempre sa pangalawa, laging mataas. Kasi nag-i-stack na yung ating Furious. Yan. So, 2.16. 2 billion 160M, no? Yun na yung ating highest possible rain of spear. Yan. Siyempre, tataas pa yan pag gumamit tayo ng food buffs. Yan yung ginagamit natin for MVP. Yan. Umabot na ng 16k, no? Yung ating P attack. Dahil sa Genesis. Yan. P damage 141. Dahil din yan sa Genesis. Yan. Tapos ano pang i-update natin? Wala na akong i-update. Yung Nebula. Yung Nebula pag PvE, di ba? 90 points lang naman ang kailangan mo diyan. So lahat ng attack malalagyan mo. Hindi ko na kailangan i-discuss to. Nexus engine ko. Nag-open na ako ng nakumpleto ko na rin yung mga skill ng aking mga preset, no? So kasi kahapon War of Imperium nag-build ako ng Spear PvP, no? Kasi nakaka-enjoy siyang gawin sa large scale PvP. Daming namamatay pag umulan. Yan. Tapos yun lang, no? Yun lang for our update. Tapos syempre tatanungin nyo kung ano yung magandang sigils or magandang equipment. Diba ang ginagamit ko equipment kasi tiers, no? Actually pwede naman kahit ano eh. Diba mataas yung SP mo halimbawa, edi mag Master of Magic set ka. Pero ang pinakamataas na DPS para sa akin ay tiers. Pangalawa yung Magic of Master. Pero kung mabibuild mo ng maayos yung Master of Magic, pwedeng possible na mas mataas yung DPS niya. Yan, tapos etong Charleston, ginagamit ko to for PvP. No, kasi ito yung equipment na may movement speed at may pampakunat din. Yan lang, no? For our update. Kita-kits next video. Bye-bye!